Hindi ko na kaya. Celeste, she's becoming a burden. Pagkatapos ng party na ito, itutuloy na natin ang plano. Sa psychiatric facility ang bagsak niya. At doon, wala na siyang magagawa, kundi ang manahimik habang kinikwenta natin ang lahat ng naiwan niya. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang estranghero. Iyon ang boses ni Rafael, ang lalaking 15 taon kong pinagsilbihan. Ang haligi ng tahanan na akala ko ay aking sandigan. Bawat salita niya ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa aking pandinig. Dahan-dahan, ngunit sapat para patigilin ang tibok ng aking puso. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo. Hawak ang isang maliit na kahon ng regalo na balot sa pilak na papel. Isang relos na pinag-ipunan ko ng ilang buwan para sa aming ika-15 anibersaryo. Ngunit sa isang iglap, ang bigat ng kahon sa aking palad ay tila naging isang dambuhalang bato na gustong magpabagsak sa akin sa sahig. Ang aking mga daliri ay nawalan ng init at ang hanging pumapasok sa aking baga ay tila naging bubog na humihiwa sa bawat paghinga. Hindi ako makakibo, hindi ako makasigaw. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong mga kaisipan na pilit itinatanggi ang katotohanan. 15 taon, Rafael. Isinakripisyo ko ang aking lisensya bilang arkitekto. Tinalikuran ko ang aking mga pangarap para lang itayo ang iyong kumpanya. Ako ang nagpuyat sa mga blueprint mo. Ako ang nag-alaga sa mga magulang mo. At ako ang tumanggap sa pinsan kong si Celeste nang wala siyang matakbuhan. Ngunit ito ba ang kapalit? Narinig ko ang mahinang tawa ni Celeste, isang tunog na dati ay itinuturing kong musika ng kapatiran. Ngunit ngayon ay tila kislap ng isang patalim sa gitna ng dilim. Poor amihan, akala niya talaga ay mahal mo pa siya. She's so naive. Rafael, ni hindi niya napapansin na ang perang pinalalabas nating nalulugi sa kumpanya ay unti-unti nang lumilipat sa account ko. How does it feel to be so close to her and yet so disgusted? Don't worry, sweetheart. Tugon ni Rafael at naramdaman ko ang hapdi ng kanyang paglambing sa ibang babae. Konting tiis na lang, I've already prepared the medical certificates. Sasabihin nating dumaranas siya ng matinding depression at hallucinations dahil sa hindi niya pagkakaroon ng anak. Sino ang maniniwala sa isang babaeng baliw? Ang bawat kataga ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking pagkatao. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay isang malalim na sugat na dahan-dahang naglalabas ng lason sa aking buong sistema. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang mukha ang sumagi sa aking isipan, si Sofia, ang batang inampun ko at minahal na parang tunay na anak. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang kinabukasan ng batang iyon. Kung hahayaan kong makuha nila ang lahat, paano na si Sofia? Dahan-dahan akong umatras. Tinitiyak na walang kahit anong tunog ang malilikha ng aking mga hakbang sa ibabaw ng mamahaling carpet. Bawat hibla ng aking katawan ay nanginginig. Ngunit pinilit kong itikom ang aking bibig. Sa sandaling ito, ang amihan, nakilala nila ang amihan na mapagtiis, malambot, at madaling maloko ay unti-unti nang namamatay. Pumasok ako sa banyo sa dulo ng pasilyo at doon ay sumandal sa malamig na pader. Ang aking mga mata ay natuon sa isang maliit na plastik na bagay sa ibabaw ng sink. Isang pregnancy test kit, may 2 pulang guhit, isang positibong resulta. Hindi ito sa akin. Alam kong hindi ito sa akin dahil sa loob ng 10 taon. Pinaramdam sa akin ni Rafael na ako ang may depekto.
na ako ang dahilan kung bakit tuyot ang aming tahanan. Ang pregnancy test na yon ay pagmamay-ari ni Celeste. Ang babaeng tinawag kong kapatid ay magkakaroon ng anak sa lalaking asawa ko. Ang lahat ng aking sakripisyo ay naging tuntungan lamang nila para abutin ang rurok ng kanilang kasakiman. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay mukhang pagod. May mga linyang likha ng pag-aalaga sa ibang tao. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may bagong liwanag na sumisibol, isang liwanag na hindi nanggagaling sa pag-ibig, kundi sa isang malamig na determinasyon. Lumabas ako ng banyo. Pilit na isinuot ang aking maskara ng pagiging isang masunuring asawa. Ngunit bago pa ako makalayo, isang kamay ang humawak sa aking balikat mula sa likuran. Isang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngunit ngayon ay tila yelo na dumidikit sa aking balat. Mahal, bakit ka nandito sa dilim? At bakit tila maputla ka yata ngayong gabi? Ito ang boses ni Rafael. Marahan siyang lumapit sa aking tenga. Ang kanyang hininga ay dumampi sa aking leeg, habang ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang bitak sa aking ekspresyon. Sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang laro ng buhay at kamatayan. Ang umaga ay sumapit na may dalang kakaibang bigat, tila ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng aming silid ay isang mapanlinlang na ngiti. Pinanood ko si Rafael habang mahimbing pang natutulog. Ang kanyang mukha, na dati ay tinitingnan ko ng may paghanga at pasasalamat, ay tila naging isang estranghero sa aking paningin. Bawat paghinga niya ay nagpapaalala sa akin ng mga kasinungalingang itinanim niya sa loob ng 15 taon. Dahan-dahan akong bumangon at nagtungo sa kusina. Doon, nadatnan ko si Celeste. Nakasuot siya ng aking silk robe, isang bagay na hindi ko napansin noon. Ngunit ngayon ay tila isang malaking sampal sa aking mukha. Ang kanyang presensya sa aking kusina, ang paghawak niya sa aking mga kagamitan, ay tila isang pananakop na matagal na niyang sinimulan habang ako ay nakapikit. Good morning, Ate Amihan. Bati niya na may kasamang tamis na tila ba nakakalunod sa tamis. I prepared some coffee for you. Mukhang hindi ka yata nakatulog ng maayos kagabi. Para kang pagod na pagod. Tiningnan ko ang tasa ng kape na inabot niya. Sa loob ng aking isipan, iniisip ko kung may halo na ba itong gamot para unti-unti akong mawala sa aking sarili. Ngunit ngumiti ako isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Salamat, Celeste. Masyado lang sigurong marami ang iniisip ko para sa kumpanya at kay Sofia. Pumasok si Rafael sa kusina at agad na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baywang at hinalikan ako sa pisngi. Ang kanyang labi ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal na dati kong nararamdaman. Mahal, napansin ko, naiwan mo na naman ang susi ng kotse mo sa loob ng refrigerator kagabi. Sigurado ka bang ayos ka lang? Baka kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal. Ang tibok ng aking puso ay bumilis. Alam kong hindi ko iniwan ang susi doon. Ito ang sinasabi nilang gaslighting, ang dahan-dahang pagpapaduda sa akin sa sarili kong katinuan. Ngunit sa halip na makipagtalo, tumango ako ng marahan. Baka nga, Rafael, marahil ay kailangan ko lang ng kaunting katahimikan. Pagkatapos ng almusal, tinulungan ko si Rafael na mag-ayos para sa kanyang pag-alis. Ito ang aming ritual, ang pag-aayos ko ng kanyang kurbata. Habang hinihigpitan ko ang buhol ng tela sa kanyang leeg, naramdaman ko ang pagnanais na higpitan pa ito hanggang sa hindi na siya makahinga. Tulad ng ginagawa nilang paghingal sa aking buhay, ngunit nanatili akong kalmado.
Ang aking mga kamay ay hindi nanginig habang itinatama ko ang bawat dulo ng kurbata. Isa itong sining ng pagpapanggap at sa pagkakataong ito, ako ang magiging pinakamagaling na aktor. Nang makaalis na ang lahat, agad akong kumilos. Hindi na ako ang amihan na naghihintay lamang sa bahay. Nagtungo ako sa isang maliit at lumang cafe sa labas ng lungsod upang makipagkita kay Mateo Dizon, ang abogadong matagal ko nang pinagkakatiwalaan mula pa sa aking ama. Amihan, sigurado ka ba sa mga hakbang na ito? Tanong ni Mateo habang binabasa ang mga dokumentong dinala ko. Kung mapapatunayan nating nililipat nila ang mga pondo, maaari nating mabawi ang kumpanya. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya mula sa loob. Mayroon akong kakampi sa loob, Mateo, sagot ko ng may determinasyon. Si Noel Santiago. Alam kong hindi niya ako matatanggihan dahil sa utang na loob niya sa akin noong inoperahan ng kanyang anak. Kinahapunan, palihim akong nagtungo sa opisina ni Noel. Sa bawat hakbang ko sa loob ng gusali na ako mismo ang nagdisenyo, naramdaman ko ang sakit ng pagtataksil ng mga taong nakikinabang dito. Nang makita ako ni Noel, bakas sa kanyang mukha ang gulat at takot. Ma'am Amihan, anong ginagawa niyo rito? Baka makita kayo ni Sir Rafael. Bulong niya habang mabilis na tumitingin sa paligid. Noel, kailangan ko ang tulong mo. Diretso kong sabi, alam ko ang ginagawa ni na Rafael at Celeste. Kailangan ko ang mga totoong record ng kumpanya, hindi ang mga pekeng dokumentong pinapakita nila sa akin. Nag-atubili si Noel. Ngunit nang makita ang pagsusumamo at lakas sa aking mga mata, dahan-dahan siyang tumango. Gagawin ko po, Maam, dahil sa inyo, buhay ang anak ko. Hindi ko kayo pababayaan. Umuwi ako ng mansyon bago pa dumating si na Rafael. Ngunit pagpasok ko sa aming silid, napansin ko ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Sa ilalim ng aking unan, may nakausling dulo ng isang sobre. Dahan-dahan ko itong kinuha at binuksan. Ang aking buong katawan ay nanigas sa aking nabasa. Isang listahan ng lahat ng ari-arian ng pamilya Villanueva, mga lupang minana ko sa aking mga magulang, mga stocks, at pati ang bahay na tinitirhan namin. Ang lahat ng ito ay may kasamang mga pirmadong dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari. At ang pangalang nakasulat bilang bagong may-ari ay hindi si Rafael, kundi si Celeste Ramos. Ang aking pinsan ay hindi lamang gustong kunin ang aking asawa. Gusto niyang burahin ang bawat bakas ng aking pag-iral at iwan akong walang-wala sa kalsada. Habang hawak ko ang papel, narinig ko ang yabag ng mga paa ni Doña Esperanza sa labas ng pinto. Tumigil ang yabag at ang katahimikan ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw sa pamilyang ito. Amihan, ang mga mahihina ay walang puwang sa hapag. Kung hindi mo kayang protektahan ng sayo, huwag kang iiyak kapag kinuha ito ng iba. Ang tinig ni Doña Esperanza ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalas at walang bahid ng awa habang nakatingin sa sobrang hawak ko. Sa loob ng 15 taon, ang mga salitang tulad nito ang palagi niyang ibinabato sa akin malamig, mapang-api, at puno ng paghamak. Nanigas ang aking mga daliri sa gilid ng papel. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na bago, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pait na nagmumula sa katotohanan na alam ko na ang lahat. Tumingin ako sa aking biyenan at sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata, naghahanap ng kahit katiting na senyales ng pagmamahal sa lalaking pinalaki niya.
o kahit konting habag para sa akin. Alam niyo po ba ito? Mami, tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong, ngunit matatag. Alam niyo po ba na ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ko ay unti-unti nang kinukuha ng anak niyo para ibigay sa ibang babae? Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng aking natitirang oras sa bahay na iyon. Tumigil siya sa aking harapan at tininingan ang aking mukha ng malapitan. Ang mundo ay hindi umiikot sa pag-ibig. Amihan, umiikot ito sa kapangyarihan. At sa ngayon, ikaw ang talunan. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang ekspresyong alam kong praktisado sa harap ng salamin. Mami, please, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Ate Amihan. Alam niyo namang sensitibo siya ngayon dahil sa mga nangyayari. Lumapit sa akin si Celeste at hinawakan ng aking braso. Ate, halika na sa baba. Naghanda ako ng merienda. Huwag mo nang pansinin si Mami. Alam mo namang ganyan lang talaga siya. Ang haplos ni Celeste sa aking balat ay tila uod na gumagapang. Gusto ko siyang itulak. Gusto ko siyang sampalin at itanong kung paano niya nagagawang magpanggap na anghel habang ninanakaw ang aking buhay. Ngunit nanatili akong tahimik. Pinanood ko si Doña Esperanza na tumalikod at lumabas ng silid ng walang pasabi. Kinahapunan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa darating na kumpanya. Tinawag ako ni Doña Esperanza sa hardin. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng mga puno ay naglalangitinggit sa bawat ihip ng hangin. Nakatayo siya roon, nakatalikod sa akin, nakatingin sa malayo. Amihan! Tawag niya ng hindi lumingon. Iniisip mo ba na ako ang iyong pinakamalaking kaaway? Hindi ko na po alam kung sino ang kaaway at sino ang kakampi sa bahay na ito. Sagot ko, dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng galit, ay tila may halong pagod at isang lihim na hindi ko maunawaan. Kinuha niya ang aking kamay, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Ang kanyang balat ay tuyo at malamig. Inilagay niya ang isang maliit na bakal na susi sa aking palad. Ito ang susi sa lumang vault sa library ng Don Vicente. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila huni ng hangin sa mga sanga. Sa pamilyang ito, ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Huwag mong hayaang kainin ka ng iyong kahinaan. Sa loob ng vault na yon, makikita mo ang kailangan mo para hindi ka tuluyang mabaon sa limot. Napatitig ako sa susi. Ang bigat nito ay tila nagdadala ng isang bagong pag-asa. Ngunit kasama nito ang mas malalim na takot. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Dahil kahit gaano ako kasama sa iyong paningin, hindi ko kayang makita ang isang Montenegro na nagiging alipin ng sarili niyang kasakiman. Sagot niya bago siya muling tumalikod at naglakad palayo. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng naglalaglagang mga talulot ng bulaklak. Isinara ko ang aking palad sa susi. Naramdaman ng tulis nito na bumaon sa aking balat. Isang munting sakit na nagpaalala sa akin. Nagising na ako mula sa mahabang panaginip. Ang bawat sulok ng gusali ng Montenegro Group ay tila isang piping saksi sa aking mga pangarap na kinalimutan. Habang naglalakad ako sa malawak na lobby, nararamdaman ko ang lamig ng marmol na ako mismo ang pumili 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat linyang disenyo ng arkitektura rito ay nagmula sa aking mga kamay. Ngunit ngayon, tila isa na lamang akong estranghero na naglalakad sa sarili kong likha. Dala ang isang paper bag na naglalaman ng pagkaing niluto ko.
Dumiretso ako sa opisina ni Noel Santiago. Alam kong binabantayan ni Rafael ang bawat galaw ko. Kaya kailangan kong magmukhang isang asawang nagdadala lamang ng tanghalian para sa katrabaho ng asawa. Ma'am Amihan, pasok po kayo. Bungad ni Noel, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Agad niyang isinara ang pinto at tiningnan ang CCTV camera sa labas bago humarap sa akin. Noel, nakuha mo ba ang kailangan ko? Tanong ko. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Dahan-dahang binuksan ni Noel ang isang drawer na may kandado at inilabas ang isang itim na folder. Ito na po ang mga black box. Ma'am, dito nakatala ang lahat ng mga proyektong idineklarang nalugi ni Sir Rafael. Pero ang totoo, ang pondo ay inilipat sa isang offshore account. At ma'am, hindi lang si Celeste ang kasabwat dito. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Anong ibig mong sabihin? Oh, may isang mystery investor na tumatanggap ng malalaking halaga buwan-buwan. Wala itong pangalan, account number lang na nakatago sa ilalim ng isang shell company. Paliwanag ni Noel. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ngunit ang larawang lumalabas ay mas nakakatakot kaysa sa aking inaasahan. Bago ako lumabas, nahagip ng aking paningin ang isang tumpok ng mga luma at maalikabok na papel sa gilid ng cabinet ni Noel. Nilapitan ko ito at dahan-dahang hinawi ang alikabok. Ang aking puso ay tila piniga nang makita ko ang aking mga dating blueprints, mga disenyo ng mga bahay, at gusali na hindi kailanman naitayo dahil pinili kong unahin ang pangarap ni Rafael. Hinaplos ko ang kupas na tinta sa papel. Ang aking mga daliri ay naramdaman ang bawat guhit na puno ng pag-asa noon. Isinakripisyo ko ang aking lisensya at ang aking pangalan para maging anino lamang ng isang lalaking ngayon ay unti-unti akong nilalamon. Sa sandaling iyon, hindi lamang poot ang naramdaman ko, kundi isang matinding panghihinayang, Ma'am, kailangan niyo na pong umalis bago bumalik si Sir Rafael mula sa kanyang meeting. Paalala ni Noel. Tumango ako at mabilis na isinilid ang folder sa aking bag. Paglabas ko ng opisina, nakasalubong ko si Rafael sa hallway. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit nang makita ako, agad siyang nagsuot ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Mahal, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang tinitingnan ang aking bag. Dinalhan ko lang ng merienda si Noel. Nagpapatulong kasi ako sa ilang papeles para sa foundation. Kalmado kong sagot. Bagaman ang kaba sa aking dibdib ay tila gustong sumabog. Ganun ba napakabait mo talagang asawa? Sabi niya. Sabay haplos sa aking buhok, ang kanyang hawak ay tila isang tanikala na pilit akong iginigit-git sa lupa. Huwag kang masyadong magpagod. Ha, baka lumala ang sakit mo. Hindi ako sumagot at naglakad na palayo. Nang makarating ako sa aking sasakyan, ang aking buong katawan ay nanginginig. Inilabas ko ang aking cellphone upang tawagan si Mateo. Ngunit bago ko pa madayal ang numero niya, isang tawag ang pumasok. Mula ito sa aking bangko. Hello, Mrs. Montenegro. This is from the security department. Nais lang po naming i-verify ang isang malaking transaction. May nag-request po ng closure ng inyong personal savings account at ang lahat ng pondo ay itinatransfer na sa isang account sa pangalan ni Miss Celeste Ramos. Kayo po ba ang nag-authorize nito? Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang perang iyon ay ang tanging natitirang ipon ko para sa kinabukasan namin ni Sofia. Ang lahat ng aking pinagkakatiwalaan ay unti-unti nang kinukuha sa akin, piraso por piraso, hanggang sa wala na akong matapakan. Sa loob ng 10 taon, ang bawat pagpatak ng ulan sa labas ng aking bintana ay tila mga luhang sumasabay sa aking panalangin.
10 taon na akong lumuluhod sa harap ng altar, humihingi ng isang himala, isang buhay na magsisibol sa loob ng aking sinapupunan. At sa loob din ng 10 taong iyon, tinanggap ko ang bawat panunumbat ni Rafael, ang bawat malamig na tingin ni Doña Esperanza, at ang sarili kong paniniwala na ako ay isang tuyot na lupang walang kakayahang magbunga. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng pintuan ni Dr. Emilia Cruz, ang manggagamot na matagal ng pinagkakatiwalaan ng pamilya Montenegro. Ang amoy ng antiseptic sa klinika ay tila sumasakal sa akin. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Ma'am Amihan, bakit po kayo napasugod? Wala po tayong schedule para sa inyong therapy ngayon. Bungad ni Doktor. Emilia, ang kanyang tinig ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. Hindi ako napunta rito para sa aking mental health. Emilia, diretsahan kong sagot habang inilalapag ang susi na ibinigay ni Doña Esperanza sa kanyang mesa. Nandito ako dahil gusto kong makita ang medical records ni Rafael, ang lahat ng records niya, simula noong bago pa kami ikasal. Namutla ang doktora. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa susi at sa aking mukha. Alam niyo pong confidential ang impormasyong iyon. Ma'am, hindi ko po pwedeng ilabas ng ganoon na lamang. Emilia, alam mo ang ginagawa nila sa akin. Sabi ko, ang boses ko ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Gusto nila akong palabasing baliw para makuha ang lahat. Kung hindi mo ilalabas ang mga papel na yon, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakahawak ng stethoscope sa bansang ito. Pagkaraan ng ilang minutong nakatitig sa kawalan, dahan-dahang tumayo si Doktor Emilia at nagtungo sa isang lumang filing cabinet. Inilabas niya ang isang makapal at medyo naninilaw na folder. Inabot niya ito sa akin nang nanginginig ang mga kamay. Binuksan ko ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa aking pagkatao. Isang aksidente noong kabataan ni Rafael ang nag-iwan sa kanya ng permanenteng pinsala. Nakasulat doon sa malalaking titik azoospermia. Hindi siya makakabuo ng anak. Siya ay baog. At alam niya ito bago pa man niya ako yayain sa harap ng dambana. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa hanggang sa aking ulo. Ang bawat gabi na umiiyak ako sa banyo. Ang bawat masakit na gamot na ininom ko para mapataba ang aking sinapupunan. At ang lahat ng kahihiyang tiniis ko sa harap ng kanilang pamilya, lahat ng iyon ay isang malaking komedya na siya ang direktor. Pinanood niya akong masaktan habang alam niyang siya ang may kakulangan. Pag-uwi ko sa mansyon, nadatnan ko si Celeste sa sala. Nakasandal siya sa mamahaling sofa. Hinihimas ang kanyang tiyan habang kumakain ng prutas. Pagkakita niya sa akin, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, Ate Amihan, nandiyan ka na pala. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Ha, baka mahawa ang baby ko sa kamalasan mo." Sabi niya, sabay tawa ng mahina. "Nakakaawa ka talaga. 10 taon kang nangarap. Pero sa huli, sa akin din pala mapupunta ang tagapagmana ng mga Montenegro." Tumingin ako sa kanya, sa babaeng itinuring kong kapatid. Sa loob-loob ko, gusto ko siyang sigawan at sabihin ang katotohanan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. May mas malalim pang laro rito. Kung baog si Rafael, kanino ang batang dinadala ni Celeste? Nagtungo ako sa kwarto ni Celeste sa itaas habang wala siya. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang ilagay ang isang maliit na recording device sa ilalim ng kanyang kama. Isang teknolohiyang kinuha ko mula kay Mateo nang gabi ring iyon habang nakakulong ako sa aking silid. Binuksan ko ang receiver. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Narinig ko ang boses ni Celeste.
Mahina, ngunit malinaw. Dahan-dahan lang. Baka magising si Rafael sa kabilang kwarto. Sabi ni Celeste, huwag kang mag-alala. Naniwala naman siya na sa kanya ang batang ito. Ganon siya kadesperado na magkaroon ng legacy. Hindi niya kailanman malalaman na ikaw ang tunay na ama. At tayo ang magtatamasa ng yaman ng mga Montenegro kapag naitapon na natin sa kalsada ang asawa niyang walang silbi. Ang tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababadya ng malakas na bagyo. Ang traidor ay tinatraidor din ng isa pang traidor. Isang malagim na sikreto ang hawak ko ngayon, isang sikretong hindi lamang wawasak kay Rafael, kundi sa buong pundasyon ng pamilya Montenegro. Ang bawat anino sa mansyong ito ay tila may mga matang nagmamasid, naghihintay sa aking pagkadapa. Sa nakalipas na mga araw, ang aking tahanan ay naging isang masalimuot na labirinto ng mga panlilinlang. Alam ko ang plano ni na Rafael at Celeste. Nais nila akong gisingin sa isang mundong hindi ko nakilala, isang mundong itatayo nila sa paligid ko upang palabasin na ako ay nawawala na sa aking katinoan. Isang gabi, naghahanda si Rafael ng isang espesyal na hapunan. Inimbitahan niya ang ilang malalapit na kaibigan at si Dr. Arieta, isang kilalang psychiatrist na matagal na niyang kasabwat. Habang nag-aayos ako sa harap ng salamin, napansin ko na ang aking paboritong kwintas na ginto ang huling pamana ng aking ina ay wala sa kanyang lalagyan. Sa halip, natagpuan ko ito sa loob ng basurahan sa banyo, nakabalot sa dumi. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Alam kong hindi ko yon itatapon doon. Isa na naman itong patibong, ngunit sa halip na magwala, kinuha ko ang kwintas, nilinis ito, at isinuot ng may dignidad. Pagbaba ko sa sala, ang lahat ng mata ay natuon sa akin. Mahal! Ayan ka na pala. Bungad ni Rafael. Ang boses niya ay puno ng pekeng, pag-aalala. Saan mo ba nahanap ang kwintas mo? Kanina mo pa. Kasi hinahanap yan sa loob ng freezer. Di ba sabi ko naman sa'yo? Baka nakalimutan mo lang kung saan mo nailagay. Narinig ko ang mahinang bulungan ng mga bisita. Tiningnan ko si Doktor Arieta na seryosong nagsusulat sa kanyang maliit na notebook habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako ng mahinahon. Nagkakamali ka ata. Rafael, hindi ko ito hinanap sa freezer. Nakalagay lang ito sa tamang lugar. Habang kumakain, patuloy ang pag-atake nila. Inabutan ako ni Celeste ng isang baso ng juice. Ate, uminom ka muna para kumalma ang pakiramdam mo. Masyado ka na kasing stressed nitong mga nakaraang araw. Pati ang mga gamit ni Sofia ay itinatago mo na raw sa ilalim ng garden soil. Tiningnan ko ang baso. Ang kulay ng juice ay tila may kakaibang labo. Bago ko pa ito mailapit sa aking labi, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humila sa dulo ng aking bestida. Si Sofia. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Nanay, huwag niyo pong inumin yan. Bulong ng bata. Sapat lamang para marinig ko. Nakita ko po si Tita Celeste. May inalagay siyang puting pulbos sa baso niyo kanina habang wala kayo. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa hapag ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. Tumingin ako kay Celeste, na ngayon ay namumutla at pilit na tumatawa. Ano bang sinasabi mo? Sofia, masyado ka talagang malikot ang imahinasyon. Mana ka talaga sa nanay mo. Biglang tumayo si Rafael at hinawakan ng aking kamay ng mahigpit. Amihan, kailangan mo na talagang magpahinga. See, doctor, even the child is being affected by her delusions. She's teaching Sofia to lie and see things that aren't there. Naramdaman ko ang pagkahilo, hindi dahil sa inumin, kundi dahil sa tindi ng kanilang kasamaan.
Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig ko ang isang tunog mula sa labas ng mansyon, ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa tapat ng aming gate. Sumilip ako sa bintana at nakita ang mga pulang ilaw na nagre-reflect sa mga pader ng aming tahanan. Isang puting sasakyan na may nakasulat na pangalan ng isang pribadong psychiatric facility. Anong ibig sabihin nito? Rafael, tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimulang manginig. Para sa kabutihan mo ito? Mahal. Malamig na tugon ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa akin ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse. Kailangan mong magpagaling. Huwag kang mag-alala. Kaming dalawa ni Celeste ang bahala kay Sofia habang wala ka. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang nagniningas na puot. Niyakap ko si Sofia ng mahigpit. Ramdam ang panginginig ng maliit niyang katawan. Ang golden moment ng aming ugnayan ay nangyari sa gitna ng kaguluhan, ang pangako ko sa kanya na hinding-hindi ko siya iiwan sa kamay ng mga halimaw na ito. Ang mga kamay ng mga lalaking nakaputi ay tila mga bakal na nanlalamig sa aking balat. Naramdaman ko ang bawat daliri nila na bumaon sa aking braso. Pilit akong hinihila palayo sa aking anak. Ang iyak ni Sofia ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksak sa aking puso. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng halakhak ng tagumpay na nakikita ko sa mga mata ni Rafael, isang boses ang bumasag sa ingay ng gabi. Bitawan ninyo ang manugang ko. Ang boses ni Doña Esperanza ay hindi malakas. Ngunit puno ito ng autoridad na nagpapatigil kahit sa pag-ikot ng mundo. Ang mga tauhan ng ospital ay biglang napahinto. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa matandang ginang na dahan-dahang bumababa sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala. Maami, anong ginagawa niyo? Galit na tanong ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula na sa inis. Kailangan na siyang dalhin sa pasilidad. She's a danger to herself and to the family. Ang tanging panganib sa pamilyang ito ay ang iyong kawalan ng kahihiyan. Rafael, tugon ni Doña Esperanza nang hindi man lang tumitingin sa kanyang anak. Lumapit siya sa mga nurse at itinuro ang pinto. Umalis kayo sa pamamahay ko. Walang may sakit dito, kundi ang mga taong bulag sa sarili nilang kasalanan. Kung hindi kayo lalabas sa loob ng 1 minuto, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay sarado na ang inyong kumpanya. Walang nagawa ang mga lalaki, kundi ang lumabas. Bit-bit ang kanilang mga kagamitan. Naiwan si Rafael at Celeste na tila mga basang sisiw sa gitna ng sala. Sa isang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Celeste, isang takot na hindi niya kayang itago sa likod ng kanyang pekeng ng ngiti. Nang tumahimik na ang paligid, hinila ako ni Sofia patungo sa aming lihim na sulok sa ilalim ng hagdanan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin. Ngunit may hawak siyang isang maliit na tablet, isang gadget na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Nanay, tingnan niyo po ito, bulong ni Sofia. Binuksan niya ang isang video file. Ang aking paningin ay natuon sa screen. Kuha iyon sa hardin, sa mismong gabi kung kailan sila nag-usap. Malinaw na malinaw ang boses ni Rafael at Celeste habang pinaplano ang pagpapadala sa akin sa psychiatric hospital. Nakunan din ng sandali kung kailan inilabas ni Celeste ang isang maliit na vial ng gamot na balak nilang ihalo sa aking pagkain para magmukha akong naghahalucinate. Nakasave po ito sa cloud. Nanay, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng talino na hindi pangkaraniwan para sa kanyang edad. Kahit sirain nila ang tablet,
Hindi nila mabubura ang ebidensya. Niyakap ko ang aking anak ng napakahigpit sa gitna ng dilim na ibinalot nila sa akin. Si Sofia ang nagsilbing mitya ng aking liwanag. Salamat, anak. Salamat sa pagligtas sa nanay. Kinabukasan, palihim akong nakipagkita kay Mateo sa isang maliit na parke. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ang video mula kay Sofia, ang medical records ng pagkabaog ni Rafael, at ang mga black books mula kay Noel. Handa na ang lahat, amihan, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa darating na Grand Anniversary Gala ng Montenegro Group, hindi lang tayo magsasampa ng kaso. Wawasakin natin ang bawat pundasyon ng kanilang kasinungalingan sa harap ng buong mundo. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na ibinigay nila sa akin. Mateo, tugon ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa umaga. Walang ititira. Walang ititira sa kanilang dangal. Bumalik ako sa mansyon na tila walang nangyari. Sinimulan ko ang paghahanda para sa gala. Pinili ko ang pinakamagandang disenyo para sa stage, ang pinakamarangyang dekorasyon, at ang pinakamasarap na pagkain para itong pagbuo ng isang magandang blueprint. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang bahay. Ito ay para sa isang libingan ng mga trader. Ngunit habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, isang itim na sobre ang iniwan sa aking vanity mirror. Mula ito kay Celeste, Ate Amihan. Huwag ka nang umasa na makakabangon ka pa. Bukas na bukas din. Aalis na kami ni Rafael patungong ibang bansa kasama si Sofia. Iiwan ka naming mag-isa sa lungga mo ng kabaliwan. Handa na ang aming mga passport at handa na ang aking bagong buhay bilang Mrs. Montenegro. Nanginig ang aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Ngunit sa labas ng aming gate, napansin ko ang isang babaeng nakatayo at nakatingin sa aming bintana, isang pamilyar na mukha na tila bahagi ng isang nakaraang matagal ko nang kinalimutan. Ang hapagkainan ng mga Montenegro ay tila isang altar ng mga sakripisyo ngayong gabi. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na nagbibigay ng madilaw at marangyang liwanag, ang bawat isa sa amin ay nakaupo sa aming mga itinalagang upuan, ngunit ang bawat piraso ng pilak na kubyertos na tumatama sa porselanang plato ay naglalabas ng tunog na tila batingaw ng isang paparating na libing. Nasa kabisera si Don Vicente. Ang aking biyenan na sa loob ng maraming taon ay nanatiling tahimik at parang anino lamang sa loob ng mansyon. Sa kanyang tabi ay si Doña Esperanza, na ang mukha ay tila isang pader ng yelo. Sa tapat ko naman ay si Rafael, at sa tabi niya, sa upuang dapat, ay para sa malapit na kaibigan ng pamilya, ay nakaupo si Celeste. Ang ganda ng ayos ng ballroom para sa anibersaryo bukas. Mahal, simula ni Rafael habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang bawat galaw niya ay puno ng labis na kumpiyansa. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay ang ngiti ng isang taong naniniwalang kontrolado na niya ang tadhana. Sigurado akong ito na ang pinaka-memorable na gabi para sa Montenegro Group. Memorable indeed. Pag-ayon ni Celeste. Sabay sulyap sa akin nang may halong pangungutya. Sayang lang at baka masyadong mapagod si Ate Amihan. Alam mo naman, Rafael, kailangan niya ng mahabang pahinga pagkatapos nito. Baka hindi na niya kayanin ang ingay ng maraming tao. Tiningnan ko si Celeste. Suot niya ang isang mamahaling kwintas na alam kong galing sa pondo ng aking mga magulang. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting kasing lamig ng tubig sa malalim na balon. Huwag kang mag-alala. Celesto, masigla ang pakiramdam ko. Sa katunayan,
Hindi pa ako naging ganito kalinaw mag-isip sa buong buhay ko. Napansin ko ang bahagyang pagtigil ni Don Vicente sa kanyang pagkain. Inilapag niya ang kanyang tinidor at tumingin ng diretso kay Celeste. May kung anong talim sa kanyang mga mata na hindi ko madalas makita. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang tape recorder at ipinatong ito sa mesa. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang presensya ng bagay na iyon ay tila nagbigay ng kaba sa paligid. Vicente, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Esperanza. Bagaman ang kanyang boses ay walang bakas ng gulat. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng boses ay maririnig bukas. Maikling sagot ni Don Vicente bago muling bumalik sa kanyang pagkain. Ang kanyang katahimikan ay tila isang ticking time bomb na naghihintay ng tamang segundo. Tumayo ako at kinuha ang bote ng mamahaling pulang alak. Dahan-dahan akong lumapit kay Rafael. Ito ang aming ritual. Tuwing may mahalagang okasyon, ang pagbuhos ko ng kanyang inumin. Habang bumubuhos ang mapulang likido sa kanyang kristal na baso, tila nakikita ko ang 15 taon ng aking buhay na dahan-dahang nauubos. Ang bawat patak ay paalala ng mga gabing nagpuyat ako para sa kanyang mga proyekto, ng mga luhang itinago ko tuwing ipaparamdam niyang kulang ako, at ng bawat piraso ng aking dangal na hinayaan kong tapakan niya. Ngunit ito na ang huling beses. Ang pagbuhos na ito ay hindi na paglilingkod. Ito ay isang formal na pamamaalam sa asawang matagal nang namatay sa aking puso. Para sa iyong tagumpay, Rafael, bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sana ay maging handa ka sa anumang ibibigay ng bukas. Salamat, mahal. Sagot ta niya. Sabay taas ng baso, lagi naman akong handa. Bumalik ako sa aking upuan at naramdaman ang bigat ng lihim na dala ko. Naalala ko ang babaeng nakita ko sa gate kanina, si Doktor. Emilia Cruz ay nabanggit ang isang pangalan. Ang tunay na ina ni Sofia na akala ko ay matagal nang wala. Kung ang babaeng iyon nga ang nakita ko. Kung gayon ay may isa pang alas na hindi inaasahan ni na Rafael at Celeste. Bago matapos ang hapunan, tumayo si Celeste at humawak sa kanyang tiyan nang may kasamang arte. Excuse me, kailangan ko nang magpahinga. Alam niyo na, ang baby, medyo malikot na. Ayaw niyang ma-stress ang kanyang mommy. Tiningnan ko siya habang papaalis. Ang kanyang labis na kumpiyansa ang magiging mitya ng kanyang sariling pagsabog. Bukas, Rafael, sabi ko bago ako tumayo mula sa hapag. Malalaman ng buong mundo kung anong klasing tao ang mga Montenegro. Malalaman nila ang lahat ng itinatago nyo sa likod ng mga pader na ito. Iniwan ko silang tatlo sa hapagkainan. Pagpasok ko sa aking silid, tiningnan ko ang pulang gown na nakasabit sa aking closet. Bukas, hindi na ako ang arkitektong nagtatayo ng mga gusali para sa iba. Bukas, ako ang arkitekto ng sarili kong kalayaan. Ang bawat kristal na nakasabit sa dambuhalang chandelier ng ballroom ay tila mga luhang tumigas na sa lamig ng gabi. Ang paligid ay napupuno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na ako mismo ang pumili. Bawat detalye ng dekorasyon ay ayon sa aking blueprint isang obra maestra na binuo ko para sa gabing ito. Ngunit sa likod ng marangyang selebrasyon, ang bawat disenyo ay nagsisilbing balangkas ng isang bitag na matagal ko nang inilatag. Isinuot ko ang aking pulang bestida, isang nagniningas na kulay sa gitna ng karamihan na nakasuot ng formal na itim at puti. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi na ako ang amihan na humihingi ng atensyon. Ako na ang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa pamilyang ito. Amihan, kailangan nating mag-usap sa loob.
Isang boses ang pumutol sa aking pag-iisip. Si Rafael iyon. Hinila niya ako patungo sa isang madilim at tahimik na silid sa likod ng entablado, malayo sa ingay ng mga bisita at kislap ng mga kamera ng media. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang Amerikana at inilapag ito sa mesa nang walang pasabi. Ito na ang huling hiling ko sa iyo ngayong gabi. Pirmahan mo ang divorce papers na ito. Nakahanda na ang lahat, ang psychiatric evaluation mo, ang paglipat ng kustodiya ni Sofia kay Celeste, at ang settlement mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mahal, pirmahan mo na para maging malaya ka na sa iyong sakit. Tiningnan ko ang mga papel. Ang bawat salita roon ay tila isang tangka na burahin ang 15 taon ng aking buhay. Ngunit sa halip na manginig o umiyak, kinuha ko ang pluma. Ang paghila ng tinta sa papel ay lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng silid. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Inilagay ko ang aking pirma. Ganyan nga. Amihan, masunurin hanggang sa huli. Sabi ni Rafael sabay hablot ng dokumento. Hindi niya alam na ang pirmang iyon ay hindi pagsuko, kundi ang huling susi na magbubukas sa pinto ng kanyang impyerno. Lumabas kami ng silid at sinalubong kami ng nakasisilaw na mga flash ng kamera. Agad na kumapit si Rafael sa aking baywang. Ipinapakita sa buong mundo ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ko si Celeste na nakatayo sa tabi ni Doña Esperanza. Suot ang isang smug na ngiti habang hinihimas ang kanyang tiyan. Akala niya ay siya na ang susunod na reyna ng palasyong ito. Ladies and gentlemen, friends, and business partners. Ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Welcome to the 15th anniversary of the Montenegro Group. Isang gabi ng pagdiriwang ng tagumpay at pagmamahal. Ngunit bago ang lahat, may inihandang espesyal na presentasyon ang ating butihing asawa ni Sir Rafael, si Mrs. Amihan Montenegro. Inabutan ako ni Rafael ng mikropono. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng babala na sundin ang script na ibinigay niya. Inalalayan niya ako patungo sa gitna ng entablado. Ang dambuhalang screen sa likuran ko ay nakahanda na para sa video ng kasaysayan ng kumpanya na pinagawa ni Rafael. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang lamig ng mikropono sa aking palad. Tumingin ako sa karamihan. Nakita ko si Mateo na nakatayo sa likuran. Tumango siya ng bahagya bilang hudyat. Nakita ko rin ang takot sa mukha ni Noel na nakatayo malapit sa projection room. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ko. Ang aking boses ay hindi nanginig kahit isang saglit. Sa loob ng 15 taon, naging bahagi ako ng bawat brick at mortar ng Montenegro Group. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipakita sa inyo ang hindi nyo pa nakikita, ang pundasyon na hindi gawa sa semento, kundi sa mga lihim na matagal nang nakabaon. Pinindot ko ang remote sa aking kamay. Ang ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, at ang dambuhalang screen ay nagsimulang magliwanag. Ngunit hindi ang mukha ni Rafael ang lumabas. Ang tunog ng pagkabigla mula sa mga bisita ay tila isang malakas na alon na humampas sa buong ballroom nang ang unang imahe ay lumitaw sa screen. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa dambuhalang screen, hindi ang mga gusali ng Montenegro Group ang lumabas. Ang unang larawan ay isang malinaw na video sa hardin si Rafael at Celeste. Magkayakap, ang kanilang mga labi ay naglalapat sa isang pagtataksil na hindi na maikakaila.
Narinig ng lahat ang boses ni Rafael mula sa speakers. Huwag kang mag-alala. Celeste, kapag nasa psychiatric facility na ang asawa ko, tayo na ang maghahari sa lahat ng iniwan niya. Anong kalokohan ito? Patayin niyo ang screen, Noel. Patayin mo yan. Sumigaw si Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan niyang sugurin ang projection room. Ngunit hinarangan siya ni Mateo Dizon at ang dalawa pang bodyguard na hindi niya kilala. Hindi tumigil ang screen. Sumunod na lumabas ang mga dokumento ng bangko, ang mga black books, na nagpapakita ng bilyon-bilyong pondo na ninakaw ni Rafael mula sa mga kumpanya ng Villanueva. Ang bawat pirma niya, ang bawat pekeng invoice, ay malinaw na nakabalandra sa harap ng mga investors at media. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang lumabas ang medical record ni Rafael mula sa klinika ni Dr. Emilia Cruz. Ang salitang azoospermia ay naging kasing laki ng isang billboard at kasunod nito, ang resulta ng DNA test ng batang dinadala ni Celeste, isang resulta na nagpapatunay na walang anumang ugnayan ang sanggol sa pamilya Montenegro. Hindi, hindi totoo yan, sinungaling ka. Amihan, sigaw ni Celeste. Ang kanyang mukha ay namumutla na tila isang bangkay habang pilit na tinatago ang kanyang tiyan. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa selos. Dahan-dahan akong lumapit sa mikropono. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Tila isang arkitekto na tinitingnan ang huling pagbagsak ng isang marupok na gusali. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagagalit. Celeste, ang katotohanan ay nananatili lamang. Rafael, sa loob ng 10 taon, pinaramdam mo sa akin na ako ang may kulang. Ngunit ngayong gabi, ang buong mundo na ang nakakaalam kung sino ang tunay na hungkag sa ating dalawa. Pinanood ko ang mukha ni Rafael habang unti-unting naglalaho ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib, isang golden moment, kung saan ang lahat ng sakit na itinanim nila ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at payapang katarungan. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad ng mabilis sa ibabaw ng marmol ay umalingning aungaw. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga anino ng hustisya sa ilalim ng mga chandelier. Mr. Rafael Montenegro, you are under arrest for financial fraud, falsification of documents, and attempted kidnapping through forced institutionalization. Deklara ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang kislap ng bakal ay tila isang huling hiyas na isusuot kay Rafael ngayong gabi. Sino? Sinong tumawag sa inyo? Nauutal na tanong ni Rafael habang dahan-dahang itinatali ang kanyang mga kamay sa likuran mula sa madla. Dahan-dahang lumabas si Don Vicente. Hawak ang kanyang lumang tape recorder na ngayon ay nakabukas na. Ako ang tumawag sa kanila. Rafael. Dahil ang isang Montenegro ay maaaring maging sakim. Ngunit hindi siya dapat maging isang kriminal na walang dangal. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng media ay hindi tumitigil sa pag-flash. Si Celeste ay napaluhod sa sahig. Humihikbi ng walang tigil habang ang mga tauhan ng kumpanya ay isa-isang tumatalikod sa kanya. Tapos na ang palabas. Rafael, bulong ko sa mikropono. Ang aking boses ay malamig at walang bahid ng takot. Ang anibersaryong ito ang huling araw ng iyong pamumuno.
at ang unang araw ng aking kalayaan. Ang hiyaw ni Celeste ay tila isang matalim na tunog na sumisira sa marangyang katahimikan ng ballroom. Habang kinakaladkad siya ng mga babaeng pulis, ang kanyang mga kuko ay kumakalo sa makinis na sahig, pilit na humahawak sa anumang bagay na maaari niyang kapitan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagkunwaring ganda, ay naging isang larawan ng desperasyon at takot. Hindi niyo ako pwedeng ikulong, buntis ako, may dinadala akong buhay. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay namamaos na sa gitna ng kanyang pagwawala. Ngunit walang nakinig. Ang bawat panauhin na dati ay ngumingiti sa kanya ay tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa babaeng nagtangkang magnakaw, hindi lamang ng yaman, kundi ng dangal ng isang pamilya. Sa kabilang panig, si Rafael ay nanatiling nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tuluyan ng nawala. Habang pinalalabas siya ng mga autoridad, dahan-dahang lumapit si Doña Esperanza sa kanyang anak. Tumigil ang mga pulis bilang paggalang sa matandang ginang. Walang salitang lumabas sa bibig ni Doña Esperanza. Sa halip, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rafael, isang sampal na naglalaman ng lahat ng pagkabigo ng isang ina. Pinalaki kita para maging haligi, Rafael, pero naging anay ka sa sarili nating tahanan. Huwag mo na akong tatawaging ina. Dahil ang anak ko ay namatay na sa gabing ito, pinanood ko ang kanilang pag-alis hanggang sa ang mga anino nila ay tuluyang lamunin ng dilim sa labas ng pinto. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa marmol na sahig ay tila isang huling nota sa isang malungkot na simponya ng aking buhay kasama sila. Naiwan kami sa gitna ng ballroom. Dahan-dahang lumapit sa akin si Don Vicente. May hawak siyang isang asul na folder. Amihan, sa ilalim ng Bagong Testamento na ginawa ko noong nakaraang buwan, ikaw na ang may hawak ng 70% ng share ng Montenegro Group. Ang kumpanyang ito ay nakatayo sa iyong pawis at talino. Nararapat lamang na ito ay bumalik sa iyo. Umiling ako ng marahan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Salamat, Papa. Pero ang kumpanyang ito ay laging magpapaalala sa akin ng mga taon na kinalimutan ko ang aking sarili. Itutuloy ko ang pamumuno. Ngunit hindi para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng mga taong ninakawan ni Rafael. Pagkatapos ng kaguluhan, bumalik ako sa mansyon. Ang bawat silid ay tila mas malawak at mas malamig. Ngayong wala na ang mga kasinungalingan. Pumasok ako sa aming dating silid ni Rafael. Kinuha ko ang aking maleta at inilagay ang ilang mahahalagang gamit at ang mga blueprint ng aking mga pangarap. Dumaan ako sa tapat ng piano kung saan kami unang nagkita ni Rafael 15 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Ang gintong singsing ay naramdaman kong tila isang mabigat na tanikala na sa wakas ay natanggal. Inilapag ko ito sa ibabaw ng ivory keys ng piano. Walang tunog ang paglapag nito. Tila isang piping pagsuko ng nakaraan. Nanay, aalis na po ba tayo? Lumingon ako at nakita si Sofia na nakatayo sa may pinto. Hawak ang kanyang paboritong manika. Ngumiti ako sa kanya at inilahad ang aking kamay. Oo, anak, pupunta tayo sa isang lugar kung saan ang bawat dingding ay itatayo natin ng may katotohanan. Habang naglalakad kami palabas ng mansyon, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking mukha. Ang bawat hakbang ko sa driveway ay tila mas magaan. Tila ang bawat gramo ng sakit ay naiiwan sa likuran ko. Nang makarating kami sa malaking gate, tumigil ako saglit at tumingin sa likuran. Ang mansyon ng mga Montenegro ay nananatiling marangya sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Ngunit para sa akin, isa na lamang itong monumento ng mga pagkakamaling hindi ko na muling uulitin. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na bakal na gate ay tila isang formal na pagtatapos ng isang kabanata. Sa labas ng gate, naghihintay si Mateo sa tabi ng kanyang sasakyan. Saan tayo pupunta? Amihan, tanong niya nang may halong paghanga sa kanyang tinig. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan ang dagat ay humahalik sa dalampasigan, sa isang bagong simula. Mateo, sa isang lugar kung saan ang pundasyon ay hindi ginto, kundi pag-asa. Ngunit bago pa ako makasakay, isang huling anino ang lumabas mula sa likod ng isang puno sa tapat ng kalsada. Isang lalaking may dalang isang sobre. May nakasulat na pangalan na hindi ko inasahang makikita pa. Ang simoy ng hangin sa tabing dagat ay ibang-iba sa hangin sa mansyon ng mga Montenegro. Dito, ang bawat pagdampi ng hangin sa aking balat ay tila isang malayang yakap at ang bawat tunog ng alon ay isang awit ng kapayapaan. Sa aming munting kubo na gawa sa kahoy at nipa, si Sofia ay tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Ang kanyang mga yapak ay nagiiwan ng maliliit na marka sa buhangin na dahan-dahang binubura ng dagat. Ito ang bagong buhay na matagal kong hinangad. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ipinagpatuloy ko ang pamumuno sa Montenegro Group sa loob ng ilang buwan. Sapat lang para maibalik ang mga ninakaw na pondo at maibalik ang tiwala ng mga investors. Ngunit hindi ito ang mundong para sa akin. Ipinagbili ko ang karamihan sa aking shares at ang perang nakuha ko ay ginamit ko upang itayo ang Amihan Villanueva Foundation, isang institusyong tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, sa mga misis na niloko ng asawa, at sa mga inang mag-isa sa buhay, tulad ng aking dating sarili. Nabalitaan kong si Rafael ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan dahil sa pandaraya sa pinansyal at tangkang pag-agaw ng ari-arian. Si Celeste naman ay nahaharap din sa kaso dahil sa pagiging kasabwat at pagpeke ng mga dokumento. Ang kanilang kasakiman ay nagdala sa kanila sa lugar kung saan sila nararapat. Isang araw, habang nakaupo ako sa beranda ng aming kubo, nagdidisenyo ng isang bahay ampunan para sa foundation, lumapit si Mateo. Amihan, mayroon akong balita para sa iyo. Ang lalaking nakita mo sa gate noong umalis ka sa mansyon, iyon ang ama ni Sofia. Ang kanyang pangalan ay Marco. Akala ko ay matagal na siyang patay. Ngunit tila nagbalik siya para hanapin ang anak niya. Hindi ako nagulat. Sa likod ng aking isipan, alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Sofia sa dalampasigan, nakita ko si Marco. Tumigil siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at panghihinayang. Amihan, pasensya na sa lahat. Hindi ko sinasadyang iwan kayo. Nalaman kong buhay si Sofia at gusto ko siyang makasama. Tumingin ako sa malayo. Hindi ko na pwedeng balikan ang nakaraan. Ngunit hindi ko rin pwedeng ipagkait kay Sofia ang tunay niyang ama. Marco, si Sofia ay hindi isang bagay na basta mo na lang iiwan at babalikan. Kung gusto mo siyang maging bahagi ng buhay mo, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Huwag man ako bumalik sa dati kong buhay, ang aking puso ay natuto ng magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sakit, kundi pagtanggap na ang sakit na yon ay hindi na kayang kontrolin ang aking hinaharap. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa kalangitan kasama si Sofia,
naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang bawat hagod ng hangin ay tila nagbubulong ng isang matamis na aral sa loob ng maraming taon. Ang tanging arkitektura na binuo ko ay gawa sa semento, bakal, at mga pader na nagkukulong sa aking tunay na pagkatao. Ngunit dito sa munting bayan sa tabing dagat, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa pagdidisenyo na ang pinakamatibay na tahanan ay hindi matatagpuan sa marangyang mansyon, kundi sa kapayapaang namamayani sa loob ng sariling dibdib. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon na humahalik sa dalampasigan. Nakaupo ako sa buhanginan, hawak ang aking sketchbook. Hindi na mga dambuhalang gusali ang aking iginuguhit, kundi mga plano para sa tahanan ni Amihan, isang santuwaryo para sa mga kababaihang nawalan ng direksyon at boses. Ang bawat silid na aking binabalangkas ay puno ng liwanag, hangin, at pag-asa sa dikalayuan. Nakikita ko si Sofia na masayang nagpapatakbo ng saranggola kasama si Marco. Maingat ang bawat hakbang ni Marco. Tila natatakot na muling mabasag ang tiwala na dahan-dahan naming binubuo. Hindi ko siya pinatawad dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin sa aking paglalakbay. Hinayaan ko siyang maging bahagi ng buhay ni Sofia bilang ama. Ngunit ang aking puso ay nananatiling akin, isang lupain na tanging ako na lamang ang may-ari. Nabalitaan ko mula kay Mateo na si Rafael ay nananatiling mag-isa sa loob ng kanyang rehas. Ang kumpanyang Montenegro ay tuluyan na niyang naiwala at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagkabulok ng karakter sa mata ng publiko. Si Celeste naman, sa kabila ng lahat ng kanyang panlilinlang, ay nanganak sa isang sanggol na hindi kailanman makikilala ang kanyang ama. At siya ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kasong isinampa ko laban sa kanya. Ang kanilang karma ay hindi nanggaling sa aking paghihiganti, kundi sa sarili nilang mga desisyon na itinanim sa lupa ng kasakiman. Minsan, kapag malalim na ang gabi at tanging ang huni lamang ng mga kuliglig ang naririnig, naalala ko ang amihan na umiiyak sa banyo ng mansyon. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, salamat sa pagtitiis. Dahil sa sakit mo, nahanap ang aking lakas. Ang utang na loob na dati ay naging tanikala sa aking leeg ay napalitan na ng pasasalamat sa tadhana. Ang bawat luhang pumatak noon ay nagsilbing ulan na nagpatubo sa isang bagong pag-asa. Ang katarungan para sa akin ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga nagkasala, kundi ang kakayahan kong muling tumawa nang walang halong pait, ang matulog sa gabi nang walang takot, at ang gumising sa umaga na may tiyak na layunin. Nanay, tingnan niyo po, ang taas na ng saranggola ko. Sigaw ni Sofia habang patakbong lumalapit sa akin. Niyakap ko ang aking anak. Ang amoy ng dagat at araw ay humahalimuyak sa kanyang buhok. Sa sandaling ito, wala na akong mahihiling pa. Ang aking buhay ay hindi na isang blueprint na idinisenyo ng iba. Ito ay isang obra maestra na ako mismo ang gumuguhit. Bawat guhit ay puno ng katotohanan, at bawat kulay ay simbolo ng aking paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila upang makalimot. Ang pagpapatawad ay para sa aking puso upang muling makahinga. At sa wakas, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Batangas, ang aking hininga ay malaya, malalim, at puno ng pag-ibig sa sarili. Tara na, Sofia. Bulong ko habang pinagmamasdan ng huling silip ng araw sa abot tanaw. Uuwi na tayo sa tahanang tayo mismo ang nagtayo.